Bakit ko unang binati ang mga magdiriwang ng kaarawan at wedding anniversary o maaaring monthsary ng kanyang boyfriend o girlfriend ninyo dito sa buwan ng May? Dahil yan ang tatalakayin natin ngayon. Bagamat ang theme natin sa buong buwan ng May is about the Apostles' Creed, ito po ay ang mga listahan ng ating pong paniniwala patungkol sa Diyos. Pero the Lord has placed in my heart a new topic na gustong i-share ni Lord sa bawat isa sa inyo. Ito ang may kinalaman sa pagpasok natin ngayon sa buwan ng May o Mayo. At yan ang ating pag-uusapan. Kasi noong mga nagdaang mga buwan, dito sa ating midweek service, ay tinalakay ko ang mensahe ng Diyos patungkol sa buwan ng March. Tapos, nung nakaraang ding Tuesday yun ay tinalakay ko ang mensahe ng Diyos patungkol sa buwan ng April. Hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon para magkaroon ng midweek service nung nakaraang April 30. Sa halip ay ang atin pong naging tema doon is about the Feast of Passover. By the way, sino ang nakadalo nang i-celebrate natin ang Feast of Passover? Pakitaas po ang kamay. Uy, marami-rami pala ang nakarating. Amen. Kung nakarating yan, katabi mo, sabi mo sa kanya, congrats. Parang wala namang kabuhay-buhay. Congrats. Ang nagko-congrats, di ba? Nag-i-express siya, di ba? Ng gratitude, di ba? Kaya dapat may buhay. Congrats! At nakadalo ka sa selebrasyon ng Passover. Hindi ko na ibahagi dyan yung darating, ang mensahe na darating para sa buwan ng May o Mayo. Kaya nilagay ni Lord sa akin, ngayon ko ibahagi sa inyo linggo. Anong petsa ngayon? May 5 o May 5 ngayon. Para nga naman sa mga susunod na araw, hanggang sa May 31, ay daladala natin ang mensahe ng buwan ng Mayo. So, the topic that I would share with you is about what? The spiritual significance of the month of Maya. Maya. No, Maya yan si Maya. Hindi po yan Manila International Airport. Okay? Yan po, kapatid, ay Roman and Greek word ng English Gregorian calendar month natin na month of May. Yung May na English natin o Mayo sa Tagalog, yan po, kapatid, ay nagmula sa Roman and Greek word na Maya, na si Maya ay isang goddess of fertility at goddess of growth na nakabatay sa Roman and Greek mythology. Yung mga mythology na yan ay pinag-aralan sa literature natin nung third year high school tayo. Maaaring nakalimutan nyo na yan noong kayo'y nag-aaral pa. Okay? Pero hindi natin babalikan yung Roman and Greek mythology. Sa halip ay binigyan ko lang ng background. Bakit spiritual significance of the month of Maya ang ating pinag-uusapan? So, ang tinatalakay natin po dyan, mga kapatid, ay ang month of May. So, ang May pala, sa Latin at Greek word ay Maya. Okay? Yan po ang siyang itinuturo po diyan. Ngayon, pumasok tayo sa buwang ito ng May or Maya na kung saan ay may mensahe ang bawat buwan na pumapasok sa atin. Kaya nga sa Israel, meron silang sariling ding kalendaryo ang Israel. Ang tawag sa kalendaryo nila ay Jewish calendar.
Yung ginagamit natin ngayon ay hindi Jewish, kundi Gregorian calendar. Nagkaroon na po ng 3 pagpapalit ng kalendaryo sa Gregorian. Ang pinagmulan ng Gregorian calendar ay ang Romulus calendar na itinatag ni Romulo noong 700 BC or before Christ o before the Common Era. Siya nagtatag ng Rome at gumawa ng kalendaryo po nila. Yung original na Roman calendar ay 10 months lamang. At wala pa pong itong pangalang Mea, kundi ito po ay 5 buwan. Walang name, pero nakalagay doon ay 5th month. 5. Okay? 5th month. Ngayon, ni-revise yan ni Julius Caesar. Para sa mga mahilig sa history at sa mga walang hilig sa history, let me explain lang a little bit. Nung si Julius Caesar ay naging isang leader sa Roma, binago niya, ni-revise niya itong Romulus calendar at tinawag na Julian calendar. Naalala ko yun, yung tinatawag na Julian calendar. Sa Julian calendar ay binigyan na po ng pangalan yung 5th month, kundi ito po ay Mea, si Mea. O pag tinanslate sa English natin ay May. Ayan. Tapos, ni-revise din noong 1572 ni Pope Gregory XIII. Kaya in honor of Pope Gregory XIII, tinawag siya yung ginagamit ngayong kalendaryo na Gregorian calendar. Ni-retain nila yung 5th month na Mea. Kaya hanggang ngayon, naging tao tayo, ay dumarating ang 5 buwan ng Gregorian calendar. Ito po ay ang month of May. At kung kukunin mo yung original na pinanggalingan ay ang salitang Latin at Griego na Mea. At napakahalagang atin pong malaman ang mensahe nito dahil ito po ay may kinalaman sa buhay natin, sa pamilya natin, sa trabaho mo, sa business mo, sa ministry mo, at maging sa relationship ninyo. Kasi marami sa atin interesado sa horoscope. Kada buwan, bumibili tayo ng dyaryo at una natin tinitignan ay yung horoscope. Yung iba kaya bumibili lang ng mga dyaryo para tignan yung horoscope nila. Di ba? Yung kanilang birth month. Amen po ba? No need to look at this sapagkat yung movement ng stars ang binabatayan ng horoscope na pinagbawal ng Diyos na maging batayan mo sa pag-alam patungkol sa iyong future o sa iyong destiny. Kundi ang ating kukunin dito ay yung mensahe ng Diyos patungkol sa history ng mga pangalan ng bawat buwan. At kaakibat nito o kalakip nito ay yung corresponding month na nakabatay sa Jewish calendar. Dahil ang Jewish calendar ay kalendaryo ng Diyos. Siya mismo ang nagtatag ng kalendaryong iyon. Yung kalendaryo ng mga Hudyo. Kaya ngayon ay atin pong pag-aaralan, ano ba ang spiritual message ni Lord itong pumasok na ito na buwan ng Mayo o May. At ang gagamitin kong acronym ay hindi May, kundi Mea. Dahil yun ang original niya na salita, Mea. Naintindihan niyo po? So sa bawat letra sa buwang ito ng May o Mea, ay meron pong mensaheng pinararating ang Diyos. Una, yung letter M stands for mercy. Ito ang buwan ng kahabagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, kalabitin mo siya. Huwag kang kakalabit na hindi ka tumitingin, ha? Na nakatingin ka doon. Tumingin ka, kalabitin mo siya. Sabi mo, kapatid, ang buwang ito
ng Meya or May ay buwan ng kahabagan o ng mercy ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Ngayon, madaling magsabi niyan, di po ba? Pwedeng mag-imbento ka eh. Ito ay month of mercy. Pero kailangan meron kang batayan. At isa sa batayan ko ay ang pagbilang ng buwan. Ang month of May ay ikalima sa 12 buwan ng Gregorian calendar. Ang unang buwan ay month of January. Second, third, fourth, ang ikalima ay May. Alam niyo po, pag tinigan niyo sa Hebrew alphabet, ang Hebrew alphabet kasi iba sa English alphabet. Anong pagkakaiba nila? Maging sa alpabeto natin. Anong alpabeto ng mga Pilipino? Abakada. Egaha ilama na para sa tauwaya. Di ba? Sa English, alphabet. Ready? 1, 2, 3. QRSTUBWXYZ. Palakpakan mo ang sarili mo. Yes. Kaya ka nagtapos ng grade 1. Amen? Dahil kabisa natin yung English at saka Filipino alphabet. But when it comes to the Hebrew alphabet, ay iba po ang sa kanila. Ang first letter nila ay Aleph. Second ay Beit. Ikatlo ay Gamel. Ikaapat ay Dalet. Ikalima ay Hey. Ngayon, anong pagkakaiba? Hindi lamang dahil iba ang letra nila, kundi pag ang letter A sa kanila ay equivalent, automatic sa number 1. Sa atin sa English alphabet, it doesn't mean ang letter A ay automatic number 1 yun. Pag letter B ay number 2. Halimbawa, pag sinabing 1 plus 1 equals B, tama ba yun? Isinagot mo yun? 1 plus 1 equals B? Mali ka dun, kasi dapat 2. Huwag mong sasabihin ang B ay equivalent ng 2 agad, automatic, no. Ngunit sa Hebrew alphabet, pag nag 1 plus 1 ka dun, at sumagot ka ng B, correct yun. Kasi bakit? B always stand as 2. Yung A ay 1. So, para sa kanila, ay napakahalaga ng numbers sa Israel. Dahil may message yun eh. Meron pong mensahe o kahulugan ang bawat bilang sa Israel. Ngayon, ang month of May sa Gregorian calendar ay ika-5 buwan. Kung ating i-research doon sa Hebrew alphabet, what is the meaning of 5? You know, the meaning of 5, ang letra ay Hey, ang kahulugan ay grace, mercy, or favor. Kaya nga, itong month of May na ito ang ika-5 buwan sa Gregorian calendar, which is a symbol of grace and a symbol of favor in the Hebrew alphabet. Pag i-define mo ang salitang mercy, ano ang kahulugan ng kahabagan? It is defined as God grants a favor on an individual or to a group of people. Nagbigay ng favor o biyaya ang Diyos doon sa isang tao. Bakit ka kinaawaan? Dahil pinaburang ka ng Diyos. Kaya nga, ang letter M na yan ay mercy, na yan ay tumutukoy, kapatid, na itong month na ito is the month of God's favor over your life.
Ang buwan ng Mayo ngayon, May 5, hanggang sa May 31, samantalahin mo yan dahil yan ay buwan ng pabor ng Diyos sa buhay mo. At kailangang maunawaan mo ang kahulugan ng favor o ng grace. Sapagkat una, favor breaks protocol. Pag sinabing protocol, ibig sabihin, hindi ka po pwedeng dumaan sa isang tao, karaka-raka. Kailangan, meron kang lalapitan muna, tao sa ibaba. Ang tawag doon ay protocol. Nakuha niyo, kapatid? Halimbawa, sa barangay, may complain ka. Hindi ka agad dire-diretso kay chairman. Kanina mo ipapile? Maaring sa barangay secretary. Di ho ba? Hindi ka agad dire-diretso, chairman, ito po yung complain ko. Sabi siya ni chairman, i-ano mo na, pa-receive mo yan doon sa secretary. Yung complain mo. Di ba? Sa secretary muna. Hindi ka dire-diretso doon. Ang tawag ay protocol. Halimbawa, pila, pagbili ng ticket. Nang dumating ka, ang haba na ng pila. Ang protocol, dapat pumila ka doon sa pinaka-last, sa dulo. Pero sabi diyan, favor breaks protocol. Pag meron kang pabor, pwedeng nakapila ka sa dulo at dumating ang isang taong kinahabagan ka, nagkaroon ka ng pabor sa kanya, ang sabi sa iyo, huwag ka dyan sa unahan, halika, doon ka sa, huwag ka dyan sa huli, dito ka sa unahan. Nagulat yung mga tao, nauna kami rito is, ano yan, mataas na tao yan, nilagay sa pinakaunahan, wala tayong magagawa. Anong tawag doon? Favor, kapatid. Hindi ka karapat-dapat, pero inuna ka. Anong tawag? At yan ang mangyayari sa iyo sa buwang ito ng Mayo. Panghawakan mo yan, kapatid. Amen po ba? Bibili ka ng ticket. At sa pagbili mo ng ticket, naku, haba na ng pila. Paano kaya yun? Baka maubusan ako ng bibilang kong ticket. O kaya, distribution ng ayuda. Naku, baka maubusan ako ng bigas. Ilan nilang ata, late kaming dumating. Nakita ka ng isa sa mga barangay official doon. Ano na kayo? Mauna na kayo. Anong tawag doon? Favor. Inuna ka. Ganyan din, kapatid, ang mangyayari sa iyo sa buwang ito. Kulelat ka na, hindi ka naman karapat-dapat unahin, pero uunahin ka ng Diyos. Kung merong ibababang blessing si Lord, sino ang uunahin niya? Nagbagsakan ang pagpapala, sinong unang payayamanin niya? Amen po ba? Nagbagsak si Lord ng ganda. Sino ang una niyang pagagandahin? At noong nagkita-kita kayo, ang sabi sa iyo, uy, nagbago ka, gumanda ka. Sabay-sabay naman tayo, ikaw ang unang gumanda. Pabor yan eh. Amen po ba? Tignan mo na ang katabi mo, kapatid, sa kanyang kagandahan at kagwapuhan. Pagka nagbagsakan ng kagandahan, ikaw ang uunahin. Amen po ba? Kaya nga dito ay napakahalaga na atin pong maintindihan na ang buhay mo, kapatid, ay gagawin ng Diyos na paangat ng paangat. Amen? Ang buhay mo ay gagawin ng Diyos sa buwan ng ito ng Mayo na payaman ng payaman. Paganda ng paganda. Pasaya ng pasaya. Paunlad ng paunlad. Sabi mo sa katabi mo, ang buhay mo at ang buhay ko ay paangat ng paangat. Tumayo tayo sandali at sabihin mo sa tatlong tao, ang buhay mo at ang buhay ko ay payaman ng payaman, paganda ng paganda, pasaya ng pasaya, paunlad ng paunlad. At sabihin mo ang 5 babae, sabihin mo, ang buhay mo ay paseksi ng paseksi, paganda ng paganda,
pakinis ng pakinis. Amen po ba? Amen. Alam niyo, sino nakakaalam ng awiting, inaawit po yan. Ang buhay ko kay Kristo, ang buhay ko kay Kristo, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko kay Kristo, ang buhay ko kay Kristo, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Paangat ng paangat, payaman ng payaman, paganda ng paganda ang buhay ko. Kumuha ka na 5 tao, sayawan mo siya. Paunlad ng paunlad, pasaya ng pasaya, paganda ng paganda ang buhay ko. Amen? Sige, lahat ng maganda, umupo na po kayong lahat. Lahat ng payaman ay magsiupo na po kayo. Amen po ba? Ano ang tawag dyan? Breaking the protocol. Maraming dapat sa libo-libo at milyon-milyong tao, bilyon ang tao. 8 billion tayo sa buong daigdig. Marami tumatawag sa Diyos para sila ay pagpalain. Amen. Marami ang lumalapit sa Diyos para sila ay unahin. Pero, ang labanan dyan ay favor. Sino yung uunahin ni Lord? Bakit ikaw ang uunahin? Dahil nakapakinig ka ngayon na itong buwan ng Mayong ito ay buwan ng God's favor over your life. Sabi mo sa katabi mo, this month of May is the month of God's favor over my life. At ang ikalawa, ang sabi, favor shames the wise. Wow! Alam niyo po ba, pinapahiya ng pabor ang mga marurunong o mga matatalino. Bakit po ka mo? Nag-apply ka sa trabaho. Aba, may mga nakasabayan ka na mga college graduate. May mga nakasabayan ka na mga meron pang highest achievement sa kanilang academic na kinuhang kurso. Maaaring nakasabayan mo ay valedictorian, salutatorian, o kaya ay summa cum laude, magna cum laude, o cum laude. Ano ka? High school graduate ka lang na nag-a-apply at nagbabaka, baka sakaling matanggap ka sa trabaho. At ngayon, kapatid, ay interview. At sa feeling mo sa sarili mo, hindi ka maa-accept. Ngunit, nanlaki ang mata mo na sa dinami-dami ng mga matatalino, ikaw ang napili. Ikaw, kapatid, ang na-approve sa interview. Anong tawag doon? Yan ay favor. Kaya hindi dahil may pinag-aralan ka, may pabor ka. Amen? Maraming tao ngayon, hindi naman sila nakagraduate sa kolehiyo, pero naging mga multi-billionaire sa buong daigdig. Sino yan? Si Steve Jobs. Si Steve Jobs. Ano siya? Siya ang founder ng yung ginagamit natin, yung Apple. Siya po, kapatid, ay college dropout. Pero naging isang multi-billionaire. Tinalo pa niya yung maraming mga diploma na mga matataas ang diploma, matataas ang mga pinag-aralan. Anong tawag doon? Favor ng Diyos sa kanya. Favor shames the wise. Dapat kami ang naging billion, may pinag-aralan kami. Pero ito mga college dropout na ito, isa pa sa college dropout na nakatuklas, kapatid, ng nakatuklas ng mga
Anong tawag doon, kapatid? Ang kanyang natuklasan, kaya meron tayong mga nuclear bomb. Meron tayo, kapatid, na mga plutonium bomb. May mga bomba. No? Sino yon? Si Albert Einstein. College dropout. Pero, kapatid, naging father of physics. Isang tao, kapatid, na ang daming niyang na-invent, pero college dropout. Patay na ngayon si Albert Einstein, pero pinag-uusapan pa rin sa school ang kanyang pangalan. At sa church, nababanggit pa siya. College dropout. Ikaw, maaring college dropout, nakakalimutan ng pangalan mo sa pamilya ninyo. Hindi ba? Pero pag meron kang pabor buhat sa Diyos, kahit hindi ka nakatapos ng iyong pag-aaral, pwede kang gawin ng Diyos na multi-billionaire. Pwede kang gawin ng Diyos na maayos. Isa pa, kapatid, na hanggang ngayon pinag-uusapan ay si Thomas Alva Edison. Hindi na po ito pinag-aral pa ng magulang niya, ipinasok sa school. Bakit? Nung elementary, umuwi si Thomas Alva Edison, may letter mula sa guro. Binabot sa nanay niya, nang binasa ng nanay niya, ang sabi, ang batang ito ay foolish, hindi marunong. Huwag yun na pong papasukin sa school. Dahil ang batang ito ay sintu-sintu. Yun ang interpretation ko doon sa sulat. Sintu-sintu. Ibig sabihin, wala sa normal na kaisipan. Nung tinanong ni Thomas Alva Edison ng mother niya, Mama, what's written in it? Anak, napakatalino mo daw. Kaya dahil sa talino mo, hindi ka na raw papapasukin doon sa school. Dahil talo mo lahat ang mga classmate mo. Kaya ako na lang ang magtuturo sa iyo. And later on, this Thomas Alva Edison became a well-known inventionist. Isang kilalang nag-i-invent ng kuryente. Amen po ba? Si Thomas Alva Edison. He invented electricity. Kaya may mga ilaw tayo, may mga electric bulb tayo, siya ang umimbento. At marami pang na-invento si Thomas Alva Edison. Tingnan ninyo. Wala namang pinag-aralan. Wala namang tinapos. Pero may pabor ang Diyos sa kanya. Amen? Ikaw, tanungin mo ang katabi mo, ikaw, anong tinapos mo? Wala ka bang tinapos? It doesn't mean wala nang halaga ang buhay mo. Pag may pabor ka ng Diyos, anong gagawin ng Diyos sa'yo? Paangat ng paangat, payaman ng payaman, paganda ng paganda ang buhay ko. Amen? Sige, sabi mo, kantahan mo ang katabi mo. Sabi mo sa kanya, pag may pabor ka ng Diyos, ganun mo, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya ang buhay ko. Sige nga, awitin mo nga, Tin. Yung paganda ng paganda, gagano ka, paganda ng paganda. Sige nga, Tin. Sa gitna. Ayan. Tingnan nyo ha, paganda ng paganda eh. Blooming. Di ba blooming ngayon si Tintin? Hindi ko na kung may nagpapa-blooming na dito ha. Pero sige, Tin. Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, paangat ng paya ang buhay ko. Paangat ng paangat, payaman ng payaman, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Amen! Pabuti ng pabuti. Sige, tumayo tayong lahat. Humanap ka ng kapartner mo. Humanap ka ng kapartner mo. Tapatan mo siya, tapatan mo. Paangat ng paangat,
panahon. Tumupad kayo sa kanyang panahon. Paangat ng paangat, payaman ng payaman. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Yes! Paganda ng paganda! Paganda ng paganda, Payaman ng payaman! mabuti ng mabuti, Pasaya ng pasaya! pasaya ng pasaya ang buhay ko. Paganda ng paganda! Paangat ng payaman ng payaman. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko kay Kristo ay Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Amen! Sige, makakaupo na lahat ng mga payaman ng payaman at paganda ng paganda at pasaya ng pasaya. Amen? Dahil yan sa pabor ng Diyos. At ang ikatlo, favor overrules any judgment or diagnosis. Yan, itong buwan ng Mayong ito, kapatid, maaaring ikaw ay guilty for breaking the law of God. Nakakagawa ka ng pagkakasala at nababaliwala mo ang utos ng Diyos, kaya ikaw ngayon ay nagkakasala. Amen po ba? At maaari, kapatid, na ikaw ngayon ay na pag-alaman mo na meron ka palang cancer. Nalaman mo may sakit ka pala sa baga. Nalaman mo, kapatid, na may diagnosis sa iyo na 3 buwan na lang palang buhay mo. At nalaman mo, kapatid, iiwan mo na ang mundo. Paano na ngayon yan? Di-discourage ka. Hindi ka makaawit paangat. Kaya parang pag-angat, parang hirap na rin umangat. Paangat ng paangat. Hindi ka makaganon ng masayang masaya. At hindi ka makapagkanta ng paganda ng paganda. Paganda ng paganda. Walang saya sa'yo. Bakit kaya? Maaari nga dahil doon sa mga negative diagnosis na na-receive mo. At maaaring marami kang naiisip na pagkukulang mo sa Diyos, you're breaking the laws of God. But I have a good news for you. Because we have entered into this month of grace and favor, ang ginawa ng Diyos, He overrules any judgment of God. Ibig sabihin, itong buwang ito, maaari may pagkakamali ka, mayaman na mayaman ang biyaya ng Diyos para patawarin ka sa lahat mong mga pagkakasala. At maaaring yung diagnose na nakita mo, naku, ang taas ng BP mo nung last Sunday, nang kinuha ng ka ni Sister Bang o ni Sister Eileen. At iniisip mo, naku po, paano kaya yan? And then, last week, maaaring nagpakuha ka ng cholesterol mo, napakataas. Napakarami na ngayon namamatay dahil sa atake sa puso. Just recently lang ay yung isang officer ng GSMT ay inatake sa puso at patay agad doon sa Philippine Heart Center. Hindi na umabot. Declared dead on arrival. Dahil sa sakit sa puso. Wala namang masayang-masaya pa, wala namang nararamdaman. Ang problema, hindi nagpapa-check up. Hindi nagpapa-BP. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang uuwi na hindi ka nagpapa-BP. Amen po ba? Amen. Pumila ka mamaya. Sabi mo, pumila ka mamaya. Magpa-BP ka. Sapagkat anuman ang diagnosis ng doktor o ng laboratory exam sa atin, but it will overrule by the favor of God. Amen?
na kahit kapatid na mayroong findings sa examination mo, pero ikaw ay gagawan ng himala ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang uuwi na hindi ka nagpapabipi. At yung blood sugar mo ay bantayan mo. Amen po ba? Last Sunday, nag-check up ka ng blood sugar mo. Mataas. Pero dahil itong bang ito ng Mayo ay may favor ng Diyos, sabi mo sa katabi mo, kapatid, sa awa ng Diyos, magpa-check up ka mamaya. Maaring normal na ang blood sugar mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. You know, sa buwang ito ng May, kapatid, merong uncommon favor na ibinibigay sa iyo ang Diyos. Amen? Uncommon favor, hindi simple. Ano yung uncommon favor? In this month of May, goodness and mercy shall pursue you wherever you go. Ang kabutihan at ang habag ng Diyos ay hahabulin ka saan ka man pumaroon. Psalm 23 verse 6. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Sino sa inyo gusto niyong humabol sa inyo, hindi Bombay? Hindi Bombay ang humahabol sa inyo, itago mo ko nandiyan si Bombay. Bakit kaya? Maaring meron kang pinagkakautangan sa Bombay. Panay ang tago mo. O maaaring kapatid, tuwing December ay lagi kang nagtatago. Hinahabol ka ng mga inaanak mo. Pero itong month of May na ito, kapatid, yung Psalm 23 verse 6, ay mahayag sa iyo. Magiging napakalakas ng appeal mo. Grabe, ang tindi ng iyong appeal. At hahabulin ka ni goodness at ni mercy. Amen po ba? Kahit saan ka pumaroon ay parang isang manliligaw. Sunod ng sunod. Sunod. Paano ba awitin yun? Sunod ng sunod. Paano yung tsempuhan yun? Sige nga, tulungan niyo ako mga awit. Sunod ng sunod sa'yo, si goodness. Si goodness at saka si mercy. Bakit? Dahil itong buwan ng Mayong ito ay panahon ng favor. Dati, lagi mong sinasabi, parang sinusundan ako ng masamang espiritu, pastor. Sinusundan ako ng mga masasamang espiritu ng kamalasan. Noon yun. Ngayon, hindi na. Sabi mo sa katabi mo, noon, hinahabol ka ng pinagkakautangan mo. Noon yun. Sa kapatid, mula ngayon. Ay, kausapin nyo ha. Hindi nakatagin kayo sa akin. Tumingin ka sa katabi mo, sumunod ka na sinasabi ko. Sabi mo, kapatid, mula ngayon, hindi ka na hahabulin ng masasamang espiritu. Hindi ka na hahabulin ng mga sakit, ng mga karamdaman, ng mga gastusin. Hindi ka na hahabulin ng espiritu ng kamatayan, ng sakit at karamdaman, kundi hahabulin ka ng goodness and mercy mula sa araw na ito. Hahabulin ka ng God's goodness and God's mercy sa iyong buhay. Amen. Yun, palakpakan natin si Lord. Kaya pwedeng masabi mo, uy, hinahabol ako, nino? Ni goodness tsaka ni mercy. Amen po ba? Hinahabol ka. Bakit? Dahil gusto kang pagpalain ng Diyos. Yan. Itong month of May na ito, this is the month of mercy. Nasa unang pa lang ako. Kala ko patapusin na ako. Okay. Apat yan. Letter A. What does A means? Letter A is aspiration.
What is aspiration? Aspiration is our wishful thinking that we want to happen to our life. Nagkakaroon tayo, kapatid, ng wish sa atin. Nawa, gusto ko maging ganito ako. Nawa, marating ko to. Amen? Nawa ay maging ganito ako sa aking buhay. Now, yun po ang side natin. Our wishful thinking. But on the part of God, it is a wishful declaration of God that He wants to do in your life. Yung pong aspiration na yan, galing naman sa Diyos, siya, kapatid, ay nagwi-wish na ito ang gusto niyang mangyari sa buhay mo. At yan ang gagawin sa iyo sa buwang ito ng May. Ano ang wish ni Lord? Una, tunghayan natin ang kahulugan ng May. Pag sinabing May, ibig sabihin, I want this to happen. May this thing happen to me. May. Di ba? So, yung bagay na gusto mong mangyari. At tignan natin kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa iyo. Nandyan sa book of Numbers chapter 6, 24 to 26. Amen? Tingnan ninyo, ginamit ang salitang may. May the Lord bless you and take care of you. Yung may is a wishful thinking, amen, that God wants to happen to you. Ito po yung iniisip ng Diyos na plano niyang gawin sa'yo. Ano yon? Pagpalain ka ng Diyos at ingatan ka ng Diyos. Panghawakan mo yan. Tingnan niyo yung salitang may. Sa Good News Translation po yan. Yung salitang may. Nasa buwan ng ano tayo? May or Maya. Kaya sabi ni Lord, may the Lord bless you. Inutusan niya si Moses dyan at saka si Aaron. Ito ang sabihin niyo sa kongregasyon ng Israel. Magpahayag kayo sa kanila. Kasi pagpapalain ko ang buhay nila. Amen po ba? So, if may means I want this to happen, ang sabi ng Good News Translation, may the Lord bless you. Ibig sabihin, God wants to bless you, and God wants to take care of you. Kaya itong buwan ng May na ito, tandaan mo, kapatid, i-bless ni Lord ang buhay mo. Walang kamalasan na sasapit sa buhay mo. Pagpapalain niya ang buhay mo. At yung pagpapala ng Diyos, walang kalakip na kalungkutan, kundi kasiyahan. Kasi may mga taong binibless pero hindi masaya. Amen? Tingnan mo ang katabi mo. Ayan, sampo na lang yung katabi mo eh. Binibless pero nakasimangot pa rin hanggang ngayon. Binibless ni Lord pero hindi makangiti. Nakasimangot. Kung nandito kayo sa harapan, kapatid, madi-discourage kayo pag tinungin kayo sa mga kapatiran. Binibless sila pero hindi man lang ngumiti. Para bagang kumain ng mapait na ampalaya ang muka. Pero ang sabi ng Diyos, may the Lord bless you and take care of you. Hindi ka lang pagpapalain, iingatan ka ng Diyos. Itong buwang ito ay buwan ng pagpapala at pag-iingat sa iyo ng Diyos. At verse 25, may the Lord be kind and gracious to you. Wow, hallelujah. Mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos. Magiging kind siya sa iyo. Hindi siya magiging suplado sa iyo. Hindi ka niya iiwasan. Sa halip, magpapakita siya ng kabutihan sa buhay mo. Ito ang buwang pinasok mo. Kung naghahanap ka ng horoscope, anong gagawin sa iyo ng Diyos sa buwan ng Mayo? Huwag ka nang tumingin sa horoscope. Makinig ka sa prophetic declaration ng Diyos na ang buwan ng Mayong ito is the month of God's kindness and the month of God's graciousness to your life. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, sumaya ka na. Kung ang feeling mo sa bahay ninyo,
Hindi malang nagpapakita ng kindness o kabutihan ang asawa mo sa iyo, ang mga anak mo, ang mga magulang mo, ang mga kapatid mo. Maaaring bago ka pumunta rito, nag-away pa kayo. Nagsigawan pa kayo. Nagsabunutan pa kayo bago ka pumunta sa lugar na ito. Di ba? Wala man lang kang nararamdamang kindness sa mga loved ones mo. Pero ngayong buwan ng Mayong ito, mararamdaman mo ang kabutihan ng Diyos. Sample nga sa awitin ng kabutihan ng Diyos. Kaya nga, alerto tayo kapatid. Okay? Sample natin. Kaya alert tayo. Ito, wala kaming practice dito ha. Biglaan ho ito. Ganun ako, biglaan. Kaya minsan nagagalit sa akin si Pastor Jace. Ba't lagi ka puro biglaan? Hindi ako nag-prepare eh. If you have been faithful, so my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Yes! Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kongregasyon lang ang aawit. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mga misis lang ang aawit. Mga single lang ang aawit. Mga widow lang ang aawit. Amen. Hallelujah! Praise the Lord. Purihin ang Diyos. At ang sabi ng verse 26, may the Lord look on you with favor and give you peace. Pag pala may favor ka sa Diyos, may kapayapaan ka pala. Amen po ba? May peace. Hindi magulo ang isipan mo. Kaya nagpunta ka rito, ang gulo-gulo ng isip mo. Hindi mo alam tuloy kung anong gagawin mo sa buhay. Ang daming na mga nakalatag sa harapan mo. Ano pang uunahin ko dito? Naguguluhan ka. But kung tatanggap ka ng pabor buhat sa Diyos, maghahari ang kapayapaan sa puso mo. At pag naghari ang kapayapaan, masarap ang tulog. Amen po ba? At tiyak kapatid, na ikaw ay lulusog. Gaganda ang kutis mo. At magiging masaya ka. Dahil may kapayapaan ka. Amen po ba? Yan ang gagawin ng Diyos sa iyo. Because this is the month of God's aspiration in your life. Ikatlo ay letter I. What is the spiritual significance of Maya? Letter I is improvement. Yan. Tignan natin sa Gregorian calendar ng May. Ang buwan ng May o Maya sa Gregorian calendar, ang equivalent niya sa Jewish calendar is the month of Iyar. Yan po ang equivalent niya. Dito sa Pilipinas, month of May. Pag nasa Israel ka, month of Iyar. I-Y-A-R. At ito pong month of Iyar na ito, this is called the month of blossoming or budding. Ito po ay panahon ng pamumukadkad, panahon ng mga pagsibol ng mga
flowers, pagsibol ng mga dahon, pagsibol ng mga bunga. Sapagkat ito pong panahon ng tagsibol, lalo na po sa mga taga-Roma, sa Rome, ito po ay panahon, itong May na ito, panahon ng full bloom. Ika nga'y talagang nandito na yung sukdulan, yung sukdulang pamumukadkad ng mga halaman, pamumukadkad ng mga bunga. Itong month of May. At ang katumbas niyan sa Israel ay month of Iyar. At yan din po, kapatid, ang kahulugan ng Iyar is the month of blossoming and the month of budding. So, pinapakita dito sa atin, kapatid, that this month of May is the month of development. This is the month of your growth. This is the month of your success. This is the month of your increase. The month of your expansion. The month of your prosperity to your life, to your family, to your ministry, to your business, and to your job. Amen po ba? Gusto ba ninyo yan? Buwan, kapatid, ng kaunlaran. Buwan ng paglago. Buwan ng pagtatagumpay. Buwan ng pagpaparami. Buwan, kapatid, ng paglaganap. Buwan ng kasaganaan sa buhay mo. Yan ang ibig sabihin ng improvement. Sapagkat bakit? Dahil sa month of May pala, dahil sa Northern Hemisphere, lalo na po sa lugar po ng Roma, ay yung full bloom na kung saan po, kapatid, ay yung mga umusbong na mga flowers ay in full bloom. Ika nga ay yung sukdulan na ito'y namukadkad. Yung mga dati na mga puno na wala malang kadahon-dahon ay nagkaroon na ng maraming dahon. Yung mga dating puno na wala pong flowers ay nagkaroon muli ng masaganang flowers. Yung dati pong mga puno na wala ng kabunga-bunga ay nagkaroon ng bunga. Hindi lamang po sa Rome, kundi maging sa Israel. Kaya yung month of May, equivalent sa month of Iyar in the Jewish calendar. Kaya nga po, itong month of May na ito, this is the month of springtime to your life. Ito'y panahon ng tagsibol sa iyong buhay. Amen po ba? Wow! Panahon ng tagsibol. May mga bagay na maaring namatay sa puso mo. May mga desire sa heart mo. May mga pangarap ka na nabaon na ng buhay. Nalibing ng buhay ang mga dreams sa life mo. Ito ang time ng month of May. Gigisingin at bubuhayin lahat ng namatay na pangarap sa puso mo. At maaari, kapatid, na meron kang mga bagay sa buhay mo na gusto mong muli na ma-continue. Na-discourage ka in the past, ayaw mo nang ipagpatuloy ang isang bagay. Maaaring nalugi ka sa binuksan mong negosyo, kaya ngayon ayaw mo nang magpatuloy pang magnegosyo. Hininto mo na. Kapatid, mabubuhay muli ang desire na yan sa heart mo sa buwan ng Mayo. Bakit? Ito ang time ng renewal, time of revival, amen? And time, kapatid, na kung saan ang mga bagay na maaaring nawala sa puso mo ay muli itong maibabalik. Maaring yung desire mo para mag-serve kay Lord ay nawala. Napilitan ka na lang dumalo itong magang ito. Wala ka nga kabalak-balak dumalo sana ngayon eh. Kaya lang, parang may nagtutulak sa paa mo na pumunta rito. Yung pala, may mensahe pala ang Diyos sa buwang ito ng Mayo sa buhay mo. Gigisingin muli ang spiritual mong kamalayan. Magkakaroon ka ng interest muli. Amen? Maaring may iba sa inyo ito na hinto na ng pag-aaral. At parang ayaw nang bumalik pa na i-pursue ang kanyang studies. Dahil marahil nawala ng pera, kaya nahinto ka.
At maaari kapatid, kaya ka nahinto ng pag-aaral ay dahil nabuli ka o nawalan ka kapatid na talaga ng interest na magpursu ng iyong studies. Ngunit itong buwang ito ng Mayo, gigisingin muli yung desire na yan. Ipagpatuloy mo yan hanggang sa ikaw ay maging isang successful person. Amen? Dahil ito ang time na kung saan kapatid ay this is the moment of your development. The moment of your growth. Lalago ka. Amen? The moment of your success has come. And this is the moment of your increase. Increase, increase, increase. This is the moment of your prosperity. Ito ang panahon ng iyong kasaganaan. Amen? The month of May. Kaya nga, ito'y sinasabi ko sa iyo kapatid dahil ang binabatayan ko dyan, yung panahon na yun. Yung nature. Kung ano ba ang takbo ng panahon pag month of May. At binalikan ko yung unang panahon. Ganun pala yun. Ang month of May pala ay month na inaabangan ng marami. Lalo na sa Israel. Yung month of Iyar. Katumbas ng month of May. Dahil yung mga inaasam-asam nilang mga puno na sana pagkakakitaan nila, kaya lang po, nagkaroon ng taglagas. Nalugi sila. Ngunit ngayon ay yung puno ay muli nagkakaroon ng hitik sa bunga. Kaya kung nalugi ka in the past, sino sa inyo mga nalugi in the past? Taas ang kamay ng mga nakanalang pagkalugi. Wala? Hindi kayo nalugi? Wala ba nalugi sa inyo? Na nag-invest ka pero walang bumalik? Di ba? Marami kang ininvest. Maging sa tao, nag-invest ka, pero walang nangyari. Lahat ng mga ininvest mo ay ibabalik sa iyo ng Diyos. Siksik, liglig, at umaapaw pa. Yung pumalakpak, pag-uunahin ng Lord na pagpapalain. Yung sumigaw, uunahin ng Lord na pagpapalain. Yung tatalon, uunahin ni Lord na i-bless. Hallelujah. Amen? At last but not the least, letter A. Letter A stands for alleviation. Alleviation. Kaya, Maya. No? The significance of May or Maya, letter A is alleviation. Ano ibig sabihin ng alleviation? To alleviate means to lighten the load or burden. Nagpunta ka dito, marami kang dinadala, papagaangin ng Diyos ang daladalahin mo. To lessen the pain or sufferings. Maring may dinaramdam ka, pwedeng sa physical body o sa emotion mo. Marahil may mga sufferings, paghihirap kang nararanasan, ang sabi, babawasan ni Lord yun. Hindi mo na siya halos maramdaman yung pain na iyong nararanasan. At maring, sabi mo, hirap na ako sa buhay. To alleviate means to make life easy. Gagawin ng Diyos na madali ang buhay mo. And to restore your good health. Ibabalik ng Diyos ang iyong palusog na pangangatawan. Ang ibig sabihin ng to alleviate is to rejuvenate one's mind. Na dati nagiging ulyanin ka. Ang hirap mong makapagkabisa, parang ang mind mo ay narrow. Yung bang limitado lang. Pero ngayon, gigisingin niya ang iyong pag-iisip. And to alleviate means to cure sickness and disease. Pagagalingin niya ang iyong mga sakit at karamdaman. Anong batayan ko? Ito, the month of May or May is the month of healing. Ano naging batayan ko? Ito, makinig kayong maigi sa paliwanag ko. May binabanggit ako sa inyo na ngayong buwang ito ng Mayo, sa Israel ay pumasok din sila sa buwan ng Iyar. I-Y-A-R. Ngayon, dito sa month na ito ng Iyar sa Israel, ito po ay may acrostic name in Hebrew. Yung I, yung Y, at saka yung R. Sa Hebrew, yung I am, at ito ay in-acrostic na I, Eya. Pag pinunans mo yan, sa Hebrew ay Eya. Yung salitang Ya,
Nasa Bible naman yung siya. Yun ay tumutukoy kay God. At yung dulo, yung R, yan ay acronym for Rapa, meaning hills. Pag tinranslate mo yung ER na yan ay in-spelling mo, I-Y-A-R, na ang kahulugan is I am the God that heals. Yun po. Ang month of ER ay in-acronym siya. Pag ito po, kapatid, ay tinignan mo, ang kahulugan pala ng acronym na Hebrew month ng ER ay I am the God that heals. So, meaning to say, kapatid, ang month of May ay equivalent sa month of ER kung saan God is going to heal your physical bodies, including your emotional and mental areas of your life. Hindi lamang pang-physical, kundi pang-emotional. Marahil sugatan ang puso mo. Maraming sumugat sa iyong damdamin. Nakarinig ka ng mga salitang hindi katanggap-tanggap. Na broken-hearted ka. Marahil, kapatid, ay may mga disappointment ka. In-expect mo ng isang bagay ay magiging favor para sa iyo, pero it turned out na baligtad siya. So, na-disappoint ka. Ang sakit nun. Diba? O maaaring ikaw, kapatid, ay broken-hearted. Hindi ka mahal ng mahal mo. Ng ibang bahay ang iyong mahal. Masakit yun. But today, this month of May, is not an accident para sa iyo. This is the month of emotional healing sa iyo. Marahil hindi kayo nagkasundo ng magulang mo, ng kapatid mo, ng asawa mo. Sugatan ka. O marahil kapatid mo sa Panginoon. Nagkaroon kayo ng miscommunication ng kapatid mo sa Panginoon. At sa church, naghaharapan kayo, hindi kayo nagbabatian. Nag-iiwasan kayo. But today is the month of healing. Not only physical, but emotional as well. At ang pinakamatindi ay sugatan ang utak mo. Kaya minsan, para kang naririndi. Parang nagsasalita ka na wala ka namang kausap. Katulad kanina, nung nagsasabi ako sa iyo, hindi ka naman humaharap sa katabi mo, nagsasalita ka na wala kang kausap. Matindi po yun, kapatid. Di ba? Pero today, God is going to heal you mentally. Pagagalingin ni Lord yan. At maaring na-damage na ang isipan mo sa marami mong kapapanood ng mga pornographic movies. Panay ang panood mo ng porno, kaya na-damage ang isipan mo. Kaya ang dumi ng isip mo. Naapektuhan ka ng mga palabas, ng mga Korean telenovela, na ang babae ang nanliligaw sa lalaki. Yan, sa Korean telenovela, di ba, ma'am? Di ba? Di ba? Nanonood po ba kayo noon? Korean telenovela. Di ba? At ang kadalasan sa mga Korean telenovela, ang babae po ang unang-una nag-aapot sa lalaki. Eh marami nakakapanood niyan. Kalabitin mong katabi mo, sabi mo, di ba follower ka niyan? Di ba? Kaya sila yung unang nagpapadama ng love sa lalaki. Kasi nga, epekto yan ng Korean telenovela. Amen? Wala nag-i-amen sa akin. Kunyari pa kayo. Di ba? Pero, pagagalingin ni Lord ang ating mental capacity. Because today is the month of May, the month of healing of our physical body and healing of our emotion and healing of our mind. Amen? Kaya humanda ka, kapatid. Itong buwang ito, mula ngayon, hanggang sa May 31, maranasan mo ang sunod-sunod na pagpapala ng Diyos sa buhay mo. At maaawit mo mula ngayon, paganda ng paganda, payaman ng payaman, pasaya ng pasaya,
ang buhay ko. Tumayo tayong lahat.